day when I meet you, I'll stare in your eyes. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. Po sa lahat, ngayon po ay nasa ika-26 day na po tayo ng ating 40 days prayer and fasting. Ngayon po ay afternoon devotion at bago po natin umpisahan ay tayo muna pong awitan ng ating Panginoon, the greatest. You're the God who answers prayer. You're the God who never fails me. You always hear me when I'm calling. You're the God of everything. The I am that I am, I love you. The one who was and is to come. Words are not enough to praise you, so I praise you with my life. You're the God who answers prayer. You're the God who never fails me. You always hear me when I'm calling. You're the God of everything. Mighty God, you are the greatest, the greatest of all. Every promise you have kept, God of mercy, God of love, I sing praises to your name. You're the God who answers prayer. You're the God who never fails me. You always hear me when I'm calling. You're the God of everything. The I am that I am, I love you. The one who was and is to come. Words are not enough to praise you, so I praise you with my life. Mighty God, you are the greatest, the greatest of all. Every promise you have kept, God of mercy, God of love, I sing praises to your name. Mighty God, you are the greatest of all. Every promise you have kept, God of mercy, God of love, I sing praises to your name. Every promise you have kept, God of mercy, God of love,
and sing praises to your name. Every promise you have kept, God of mercy, God of love, and sing praises to your name. Every promise you have kept, God of mercy, God of love, and sing praises to your name. Hallelujah! Amen po. At now, let us welcome po Brother Rene Reyes para po sa exhortation. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ika-26 days po tayo sa 40 days prayer and fasting. At ngayon po ang pag-uusapan po natin ay pinamagatang persistent productivity. Ang ating scripture ay matatagpuan po natin sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 5 hanggang 7. At basahin po natin. Sabi dito, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith, virtue to virtue, knowledge to knowledge, self-control to self-control, perseverance to perseverance, godliness to godliness. Brotherly kindness and to brotherly kindness is love. Saglit po tayong manalangin. Hallelujah, we praise you, we glorify your name. Hallelujah. Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, narito ako, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Binababa ko po ang aking sarili. Panginoon, nabasa po ang iyong mga salita, Panginoon. At ako, Panginoon, ang iyong piniling gamitin mo upang maghayag ang mga salitang ito, Panginoon. Panginoon, wala po akong alam. But, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, pinapapasok kita sa aking puso at ikaw, Panginoon, ang maitaas at maihayag sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at balutin mo ako, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu upang makapagsalita lamang po ako ng naaayon sa iyong kagustuhan at malakaran ko ang iyong mga salita na gusto mong ipaabot sa bawat isa na nakikinig sa FB Live at sa ang sulok ng mundo, Panginoon, ay pagpalain mo ang iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gusto ko pong basahin, mga kapatid, doon sa Tagalog. Sabi po dito, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa iyong kabutihan ang kaalaman, at sa inyong kaalaman ay pagpipigil sa sarili. At sa iyong pagpipigil sa sarili ay ang katatagan. Sa iyong katatagan ay pagiging makadiyos. At sa pagiging makadiyos ay ang pagmamalasakit sa kapwa. At ang pagmamalasakit sa kapwa ay ang pag-ibig. Kung bigyan po natin ngayon, mga kapatid, yung title ng ating pag-aralan po ngayon sa hapong ito ay talagang napakaganda po yung, sabi nga dito na persistent productivity. Paano ba? Kaya ba natin na magiging produktibo o di kaya magiging mabunga sa ating spiritual na pamumuhay o di kaya sa ating mga trabaho? Ito po ay hindi lang po sa spiritual, kundi ang tinutukoy niya, mga kapatid, pwede rin natin gamitin ito sa ating realidad na kabuhayan. So,
Kung sa spiritual naman mga kapatid ay kayang-kaya po natin na maging mabunga o di kaya maging produktibo sa pananampalataya dahil nandyan po yung mga leader natin, hindi na natin ilalayo yung mga dapat nating tularan kung bakit sila naging produktibo. Si Pastor Alani, kaya tayo natutuwa kung siya ay nagsasalita dahil mayroon siya yung mga katangian na nandito. Talagang pinaghirapan po nila. Pinag-aralan po nila kung paano nila tayo mapapatawa, kung paano tayo mapapasunod, kung paano tayo hihikayatin dahil tayo po ay isang matigas. Dati tayo po ay talagang pinipilit pa nila, but pinaghirapan po nila. Nasa kanila po yung mga katangiang ito na nasulat at nabasa po natin. Ako po ay talagang nagagalak at natutuwa dahil isa po sa talagang namamangha ako kay Pastor Don dahil sa aming pag-aaral ay talagang nable-bless ako dahil siya po ay nakikita ko yung katangian dahil tatanungin ko pa lang, alam na niya yung isasagot niya. Napakarami pong mga bersikulo na nakabulsa sa kanyang isip at sa kanyang puso. Talagang ibubuka ko pa lang yung aking bunganga but yung sagot ay nandun na kaagad. So, sila yung nauna. So, kailangan po nating tularan. Kayang-kaya po nating tularan kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at handa po tayong paggamit. Sabi nga dito na kailangan gumawa tayo. Mag-build po tayo yung matibay at kaaya-aya upang tayo ay makaranas yung mga ganitong pagpapala ng Diyos sa atin. So, sabi ni Pastor Chris dito sa kanyang sinulat, the Apostle Peter wrote the Holy Spirit outline in this verse. Above some of the qualities we must add to our life in order be persistent, productive. So, ang sabi po dito sa persistent, paulit-ulit. So, paulit-ulit po tayo. Yung lagi pong dating gagawin upang yung mga pananampalataya po natin ay mahasa at magiging matalim. So, observe what the 8th verse says, for it these things is be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So talagang pag mayroon po tayong mga ganitong katangian, mga kapatid, talagang yun po yung masusundan po natin. Talagang makapagbibigay po tayo sa ating mga kapatid ng pagmamahal. May bibigay po natin, may share po natin yung mga kabutihan ng Diyos na pinagkaloob po sa atin. Kaya kailangan po natin manatili sa ating Diyos. Sabi ni Pastor Chris, it means you don't have to struggle. For those productive in your spiritual life, all you have to do is what the Word says. And 2 Peter chapter 1, 5 hanggang 7, sa New King James Version, add to your faith, virtue to virtue, knowledge to knowledge, self-control to self-control, perseverance to perseverance, godliness to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness is love. So, minsan mga kapatid, kailangan din po natin piliin yung mga nakakasama po natin. Kasi, minsan, mayroon yung mga kapatiran na sila mismo yung nagsasabi, nasasabihin pa sa mga may problema o di kaya nagdaraan sa problema, ay, martyr ka. Ay, kung ako yan, hindi ako papayag na ganyan. Ganito po yung gagawin ko. So, mawawala po yung quality po natin na pagiging banal. Dahil kung tayo ay tumanggap ng mga salita ng ating Panginoon, pag ginamit po natin, parati po natin ginagamit at parati po natin hinahasa yung mga salita ng Diyos, nahahasa po tayo at nagkakaroon tayo ng tamang pangunawa at hindi po yung maling pangunawa o di kaya yung mga maling landas yung natatahak po natin. So, kailangan din po natin pumili na hindi po tayo basta-basta nakikinig sa mga salita na mga negatibo sa ating kapwa. Next. This quality in you will work on their own to ensure you neither barren nor unfruitful in the full of precise knowledge to our Lord Jesus Christ. So magkakaroon na po tayo, mga kapatid,
ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. Unfortunately, many know the Lord only heads, they can recite the means of God and quote scripture. But the result are missing in their lives. Why? It is because they have added this virtue, notice that say, if these things is being and abound, that means this virtue must be in you large quantity and increase the measurement. So, yun po mga kapatid yung sinasabi ko kanina na minsan may mga nagsasabi po ng ganon, yung mga negatibo na talagang hindi po tayo pinapagaan, kundi pinapatapang po tayo. May kasabihan nga po na kung nakikisama ka sa taong matapang, after 1 month, matapang ka na rin. Kung nakikisama ka sa taong sinungaling, after 1 month, sinungaling ka na rin. Ganun po, kaya kailangan po natin pumili din ng ating mga makakasama o di kaya pinagkakatiwalaan. Sabi dito, that's why, for example, you should never utter word like, I have very little patience. No, God wants patience to abound in you and declare instead, I am a very patient person and I don't get agitated, free-fall, or anxious in the face of challenge. So, mga kapatid, kailangan din po tayo na magsabi na ako po ay talagang mahaba yung pasensya at hindi po tayo yung magsasabi na ay, maiksi lang kasi pasensya ko, kaya kailangan ay ganito ako. Hindi ako pwede na magpakumbaba dahil siya ang may kasalanan. But sabi nga ng Diyos na kung may pagsubok, talagang yun po yung challenge po natin na pagiging isang Kristiyano. Yun po yung magiging blessings. Kasi pag na-challenge po tayo, sabi nga, pag dumaan ang dilim, kinaumagahan, mayroon din pong liwanag. Ganun po, mga kapatid, yung nararanasan po natin sa realidad na buhay. Challenge our blessings, they are the springboard for many promotion. So, yun po, talagang pag na-challenge po tayo minsan sa trabaho po natin, kasi mayroon po tayong pinirmahan na kontrata. So, ang kontrata po, ang trabaho mo lang ay isa. Pero paano tayo magiging mabunga sa realidad na pamumuhay? Kung ang pinirmahan mo lang ay isang trabaho, hindi ka na pwedeng lilipat sa kabila. Hindi po tayo pwede na magtrabaho sa kabilang departamento. Kasi ang pinirmahan mo lang ay isa. But sa totoo lang, nangyari po sa akin, mga kapatid, hindi po ako yung tao na madamot sa kaalaman. Kasi nung nagtrabaho ako sa isang company, parang naging 7-in-1. Hindi naman sa 7-in-1, 7 po yung 1. Ganun po yung dapat nating gawin. Hindi lang po yung pinirmahan po natin na kontrata ang ating magiging trabaho. Pwede rin po nating hasain yung ating mga sarili sa ibang klase ng trabaho. Hindi lang po isa. Ganun din po yung pagsisilbi sa ating Panginoon. Hindi lang po iisa yung magiging talent natin. Kung tinalaga ka sa music, hindi ka na pwedeng mag-stay doon. Hindi po. Gagamitin ka pa ng Diyos sa ibang klase ng trabaho ng ating Panginoon. Pwede ka namang humawak ng mga instrumento, pwede ka ring magsalita sa harap, pwede kang gamitin para sa mga activities. Pwede, lahat po ay pwede po natin gawin para po tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. So sabi niya, challenge our blessings, there are springboard for my promotion. Also always declare, I lovingly express the love nature of the Father and radiate the beauty and glories of heaven to my word. 2 Peter chapter 1 verse 9 says, but that lack these things is blind and cannot see afar off and hath forgotten that was pure from his old sin.
Without this virtue, one becomes short-sighted, unable to perceive the vision of the Spirit or the glory ahead. It accounts for why some don't experience the kind of spiritual growth that the Lord has destined for them. So, mga kapatid, pagka kasi po yung buhay po natin ay buhay spiritual po natin, kung talagang binibigyan po natin yung, minsan ganun po yung nararamdaman ng bawat Kristiyano, nasasabihin niya, ay okay na ako dito. Kahit ako, ganun po yung pakiramdam ko nung una. Okay na ako, nakikinig naman ako ng salita ng Diyos. Okay na akong nakaupo dito sa sulok. Nabubuhay naman yung spiritual ko. Pero yung paglago po natin, nawawala po. Parang hindi po tayo lumalaki, nagiging bansot po tayo kung hindi po tayo pagagamit. Kaya kailangan po, saliksikin po natin kung saan tayo lalago. Lahat ng klase ng paglago sa pananampalataya po natin ay ibigay po natin. Sabi nga, give all. Hindi lang po yung isa, na isang talento yung ibibigay po natin, but lahat po. Lahat po ng pwede po natin gawin ay ibigay po natin para sa Panginoon. But for those who have added this virtue, there always expansion. Their vision are ever increased. The experience continually growth and fresh impact. Their knowledge of Lord is productive and impactful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yun po ang sabi doon sa sinulat ni Pastor Chris, at tayo po ay mananalangin para sa prayer confession. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dear Father, thank you for the word that builds me up and establish me and the truth. My knowledge of you is productive and I am fruitful and very good work. Thank you for enabling me to abound in faith, patience, love, and goodness, producing result that glory you. In Jesus' name, amen. Hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pinagkaloob mo po sa akin, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, ang iyong mga salita ay dumaan sa aking mga labi, Panginoon. At gamitin mo ito, Panginoon, sa aming spiritual na pamumuhay. Gamitin mo kami, Panginoon, na gawin mo kaming maging masipag sa pagsasaliksik ng iyong salita. At i-guide mo kami, Panginoon, upang madaanan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Pigilan mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At lagi mo kaming gabayan, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa pang-araw-araw, Panginoon. Panginoon, lagi mo kaming ituro sa tamang daan patungo sa iyong kagustuhan, Panginoon. Lagi kang manatili sa aming mga puso at mga isip upang kami po ay hindi magkasala sa iyong harapan. Panginoon, pakalinisin mo ang bawat isa po sa amin. At ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For our further study, matatagpuan po natin sa Colossians chapter 9, chapter 1, verse 9 hanggang 10, and Philippians chapter 1, verse 9 hanggang 11, and Psalms chapter 1, verse 3 hanggang 3, and para sa mga nagbabasa ng Biblia, 1-year Bible reading plan, matatagpuan po sa Luke chapter 1, 26 hanggang 56, and Deuteronomy chapter 5 and 7. Para sa 2 years Bible reading plan, matatagpuan po sa Matthew chapter 23 verse 13 hanggang 22, and Exodus chapter 25. Thank you po para sa
ating napag-aralan ngayong hapon. Thank you po kay Pastor Chris and to all the people who are watching the Facebook Live. See you again tomorrow at 6 a.m. for morning devotion and 5:30 p.m. for evening devotion. God bless you po.